give a fuck what you say. Di ba kahit ganyan si Kalingap Ido, babaero, manatili dapat sa Kalingap. Huwag nyo dapat sulsulan kung ano-ano. Pero kayo ang nagsulsol. Ha? Kayo ang nagsulsol na magpatulpo kung ano-ano. Nako, ayan na guys. At talagang hindi na nakatiis itong si Lola Glo, no? Mukhang sumambulat na talaga, no? And ang sinasabi niya rito ay kahit daw sana babaero itong si Kalingap Edu, sana hindi sinulsulan. Wala dapat nagsulsul kay Biancy na umalis sa Kalingap. Dapat na natili lang siya sa Kalingap at dapat hindi rin siya sinulsulan na magpatulfo. Nako, mukhang may papangalanan itong si Lola Glo ngayon. Kung sino itong mga nagpatulpo. So, alamin natin yan, guys. So, samahan po ninyo ako hanggang sa dulo ng video na ito. And, of course, huwag natin kalimutang pindutin yung like button. And patuloy lang natin suportahan ang buong Team Kalingap sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs and Kalingap Rob. And mega love shoutout po sa lahat po ng aking mga subscribers at sa lahat ng mga Kalingap supporters. So, yan. So, samahan po ninyo ako, guys. So, let's go. Pakiusap lang din namin sa inyo na mahalin natin lalo na ipagtanggol natin ang ating dalaga. Huwag nating hayaan may magkukontrol sa kanya. Hayaan natin siya maging malaya at may kabubuti sa kanyang nakakausap ko naman siya at okay lang naman siya. Sabi niya, solid Biancy forever. Ayun. So, yun, guys, no? Actually, ang binabasa dito ni Lola Glo ay yung comment ni, ni AR, ni Annalyn Rollinson, doon po sa live ng isang, antay. So, huwag na natin pangalanan kung sino-sino yung mga yan, yung mga importanteng tao na lang ang pangalanan po natin dito. So, tuloy po natin. Ayan. Ito lang naman, sasagutin ko dito kay ER, sinabi, pakiusap lang din sa inyo, mahalin natin. Mahal namin si Biancy. Di ba? Ako nga, nagsalit ako na hindi na muna ako mag-back up sa kanya, pero hindi ko kaya. Dahil tunay ang pagtatanggol ko sa kanya. Hindi ko kaya dahil dumagdag ang mga basher, lalong-lalo na ng karoon ng Bridget. Ano? Okay. So, sinasabi ni Lola Glo, guys, ay dapat hindi na niya babakapan itong si Biancy dahil ano na nga po, kumbaga ay lumipat na, nagsarili na sila and umalis na sila sa Team Guapa. Kaya lang, sabi nga niya, hindi daw niya matiis dahil sa mga bashers and lalo na nagkaroon na ng itong sinasabi niya, Bridget. Mali siguro yon. Siguro, Edgit. Yan. So, tuloy natin, guys. So, sige. Pagtanggol mo lang si Biancy. Andyan ang mga pakumpara, pero wag natin muna yan kasi dito muna tayo sa comment ni ER. Ano? Yan. Mamahalin natin lalo na ipagtatanggol. Oh. Sino ba ang nagtatanggol lagi kay Biancy? Hindi ba kami na mga reaktor? Di ba kami? ER, di mo pansin kasi doon ka lang nakatutok sa gusto mo ang tutukan. Ano? Na puro ka marites na kinakalaban mo si Duklab dahil ang akala mo ay magkakaisa kung lagi mong kakalabanin si Duklab. Ano dahil? Doon siguro siya nagkamali, Kapag ay sinasabi dito na hindi napapansin ni AR kung sino yung totoong nagtatanggol doon sa dalaga po, kasi nakatutok lang siya sa pagmamarites at sa paninira kay Duklab. No? Kay Duklab talaga nga namang mukhang mortal na magkaaway na itong dalawa na to, si AR at si Duklab. And sa akala daw ni itong si AR, pag kinalaban niya itong si Duklab, ay magkakaisa or siya yung siya yung susundin or susundan ng mga supporters or viewers. Ganun ba 'yon? Pwede ba 'yon? Syempre may kanya-kanyang kanya-kanyang supporters. Sa totoo lang, AR, dyan ka, sa kabila. Nagkakalat ka ng mga comment. Nakakabuti ba yan sa ating dalaga? Okay. Nakakabuti ba yan? Ikumpara mo yung views nila at views ni Duklab. I-avoid nyo ang ating dalaga kay Duklab. Dahil sinasabi nyo, budol si Duklab. Okay. Yan ang hindi ninyo alam. Di ba yan ang hindi ninyo alam? Kung i-avoid nyo, na itatago nyo si Biancy, ang akala nyo ba, hindi yan malalaos? So, sinasadya pala yun, Sinasadya ba talaga na itinatago nila si Biancy para i-avoid
itong si Dr. Lab, parang ano naman po yun, no? Parang ang babaw, kahit naman siguro andyan si Biancy, eh, hindi naman siguro maiwasan yung mga, ano, kumbaga, kahit mga bashers. Kasi alam naman nila kung ano ginawa ni Biancy, no? Alam naman nila lahat yan. Umalis siya sa Kalingap, tapos sumama kay Doc Lab. Umalis din siya kay Doc Lab, sumama na naman doon sa talagang bumabalahura sa Kalingap. Nako, hindi talaga maiintindihan. Malabo yan. Di ba? Hindi yan malalaos. Malalaos yan. Kapag lagi siya nakatago, Mhm. paano nang nagsusuporta sa kanya? Di ba? Nagkaroon siya ng channel para suportahan natin. Pero bakit? Ano ang ginawa mo dito sa bata? Tapos ngayon, siguro ko naiinip ka na pati si Biancy naapektuhan. Dahil pag lumabas yan, lalo yan mababas. Sigurado. Siguradong lalong mababas yan, no? At ngayon nga at nakatago, itinatago ay nababash. Dahil ano po kumbaga, kahit nga hindi siya nagpapakita, ay marami pa rin sa mga anti-kalingap ang nagtatapik sa kanya. And of course, susundan din yan. Susundan ng mga nasa kabila naman or nasa kalingap na side. Kasi nga, reaction Nagre-reaction. Kumbaga, saan ba nagagaling? Saan ba nag-uumpisa ang lahat, di ba? Doon sa kabila. Ang nasa kalingap ay nagre-reaction lang yan. Yun. Ganun yun. So, tuloy. Ha? Mm. Ipagtanggol natin ng ating dalaga, huwag nating hayaan may magkukontrol. Ikaw lang naman ER ang nagkukontrol, walang ibang nagkukontrol kay Biancy. Ikaw lang naman ang kinatatakutan. 'Di ba? Umalis sa Kalingap dahil magkaisa pa kayo noon ni Dr. Lab. Oy, 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 oy. Kaya umalis sa kalingap si Biancy dahil nagkakaisa pa sila noon ni Dr. Lab. Ibig sabihin, nagkakaisa pa si AR at si Dr. Lab nung panahon na yon. So, ibig sabihin, taga lang tuloy natin to guys. Nag-usap-usap kayo. 'Di ba? Sino ba? Ha? Nakapagsabi ba kayo kay Biancy na huwag kayong umalis sa Kalingap kahit ganyan na? Yan. So, nag-usap-usap daw sila. Nag-usap-usap sila para sabihin or kumbinsihin siguro si Biancy na umalis, no? Kahit naman hindi, kahit naman na talagang hindi ibulgar itong mga bagay na ito, ay matagal na nating, matagal na nating alam yan, no, guys? 'Di ba? Kahit ganyan si Kalingap Ido, babaero, manatili dapat sa Kalingap. Huwag So, yun pala yun pala yung sinasabi niya na dapat ay hinayaan lang si Biancy. Dapat hindi nila kinumbinsi si Biancy na umalis sa Kalingap. Kahit daw sana, babaero, itong si Kalingap Edu, sana ay huwag nilang pinaalis or kinumbinsi na umalis itong si Dalaga nga sa Kalingap. Kasi sa Kalingap, ano siya safe siya dyan Kaso, nag-usap-usap nga daw sila, itong mga pinangalanan ni Lolagro, at mukhang, sila talaga yung sulsol. At, and of course, yung pag-alis niya, para naman depensahan yung kanyang sarili, yung pag-alis ni Dalaga sa Kalingap, ay gagawa ng ingay, gagawa ng, kumbaga, dahilan. Kagaya niyan, yung binulgar ni Pulang Uod na yung tungkol dun sa ano po, yung dinala sa dilim, yung mga ganyan, pero wala namang pong pruweba. Ang tagal-tagal na nun, pero walang lumalabas na resibo po, So, yun ay mga lang, kumbaga ginamit lang na camouflage para makaalis siya ng, kunwari, may dahilan. So, sila pala teka lang. Oh, ano pa? Ano pa, Lola? dapat sulsulan kung ano-ano. Pero kayo ang nagsulsul. Ha? Kayo ang nagsulsul na magpatulpo kung ano-ano. So yun na. So sila pala talaga. Sila nagsulsol na magpatulfo. Sino pa nga ba? Kahit naman nga sabi ko, kahit nga walang papangalanan itong mga ito nasa isip na natin yun. Alam naman na natin kung sino yung mga bumaback up. Alam naman natin kung sino-sino yung mga naging dahilan kung bakit umalis ang batalero sa Kalingap. Dahil parang napaka-imposible talaga na isipin, no? Napaka-imposible na isipin na sila yung kusang aalis na wala naman talagang dahilan. So talagang may nagsulsol at ito na nga at ibinulgar na ni Lola Glo
At sila rin na nagsulsol na magpatulfo. Oh, come on. Sige, tuloy. Dahil lang akala nyo siguro ikabubuti yan. Mhm. Di ba? Naging mabuti nga ba? Naging mabuti nga ba ang naging kalagayan ni nung dalaga ngayon? Parang siyang ano ngayon eh, kumbaga, parang hindi na rin niya alam kung ano mga ginagawa niya, no? Hindi ko lang alam, baka masaya din siguro siya sa sitwasyon niya ngayon. Yun ang hindi ko alam. So, tuloy. Dalaga, huwag nating hayaan may magkukontrol. Hayaan natin siya maging malaya at maikabuti sa kanya. Kausap ko naman siya at okay lang naman siya. Sabi niya, solid Beyonce, Mhm. forever. O kaya nga, kausap mo siya lagi. Ikaw ang magpayo. Dahil ikaw lang ang nakakausap. Walang ibang nakakausap si Beyonce kundi ikaw lang. Tama, no? So, dapat hindi na nagko-comment ng ganun itong si AR na mahalin natin or what, kung ano-ano pang mga sinasabi niya sa kanyang comment. Eh, siya lang naman yung nag-iisa na meron palang access at nakakausap palagi itong dalaga. Eh di sana siya yung siya yung nagpapayo ng maayos, hindi po ba? Kanya nga lang eh. Well, iba, baliktad po ang nangyayari, ano? So, tuloy. Ikaw lang ang nakakaalam. So, ikaw ang naghahawak sa liig nitong mga batalero. Ayun na guys, no? Talagang lantaran na yung pagkakasabi ni Lolo Glo na hawak ni AR sa leeg ang batalero. Well, we all know that. Kumbaga, eh, alam na natin. Dati pa. Di ba? Di ba? Magkakaganito ba? Mag-away-away ba kung hindi galing sa sinasabi mo na hindi ka ni, ayaw mo na kay Duklat? Oh, di ba? Okay. Ano ba? Nadala mo ba ang mga viewer ni Duklat? Dahil big sponsor ka, susunod sa'yo ang mga viewers ni Duklat. Hindi mo mapapasunod. Ha? Kahit ka mapira, hindi mo mapapasunod ang viewer. Ha? Ni Duklat. Eh, kahit naman kasi ganyan si Doklat, guys, eh, magaling yan bumoka. Eh. Kumbaga, kaya-kanyang i-manage yung kanyang mga supporters. Hindi sa pinagtatanggol, pero kilala natin yan eh. Matagal din yan sa Kalingap. Matagal nating nare-reactionan yan. Nakaharap ko na rin yan ng personal. Nakakwentuhan ko na rin yan. Kumbaga, talagang, kumbaga, eh, maboka. Magaling mangumbinsi yan, no? And, yun na nga, mahirapan talaga itong si AR na kumbinsihin, no, itong mga supporters ni Doc Lab para akitin niya na iwan si Doc Lab. Nahirapan siya. Ba? Ganun talaga yun. May kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong sinusuportahan. Kung kami sumusuporta sa Kalingap, eh yung iba naman sumusuporta kay yung iba naman sumusuporta kay depende yan, depende, no? Di ba? Shoutout dyan sa nagtapang-tapangan na palautang pala. Ha? Uy, Papaya. ano na naman yan, Lola? Shout out daw sa nagtatapang-tapangan na pala utang. Mukhang kung ano-ano na tong sinasabi ni Lola, kumbaga lahat dinadamay na. Ikaw ang nakiusap dyan. Ha? Huwag mong sabihin na may naghahawak dyan. Ikaw lang ang nakakausap niyan. Mhm. Tapos, puro karong sa mga binibitiwan mong salita. Sa totoo lang, AR, puro ikaw dito ang may kasalanan. Nako. Sino pa nga ba? Eh, madalas nga namang sabihin ng mga empowered women na itong pamilya Batalero ay wala namang ibang sinusunod or pinakikinggan, kundi yung napapakinabangan nila na malaki. Yung nagbibigay sa kanila ng malaking amount. Di ba? Yeah, sa kanila lang gagaling yan. Kumbaga, nare-reactionan lang din natin. So, sa kanya talaga maniniwala. Ganun po yun. Hawakan sa leeg, di ba? Sila na nagsabi niyan. Ha? Ikaw. Ayan, shoutout covers. Miguel ang shoutout. Sino yung palautang, Tita Bibi? Ay, ako nang Ako? nakakaalam dyan ga. Huwag na natin. Sabi ni Marites tong si Lola. Pati yung nagtatapang-tapakan na palautang ay nababanggit. Aba, diretsuhin mo na malaman din namin. Aray. Guys, hulaan nyo nga. Sino ba yung mga nagtatapang-tapangan? Okay.
I'm sure hindi sa ano to hindi to sa Kalingap side. Kasi ang mga binabanatan itong si Lola Glo, yung mga ano yung mga antay, yun yung mas madalas niyang banatan. Sabi nga niya, hindi daw sila, sabi nga niya, sila daw na empowered women, ay hindi daw sila, solid na anti-kalingap. Kumbaga para sila mga hanggang ano lang, medium. Parang pagkakaluto sa steak, medium rare. Ganyan po sila, half cook. Yun po yung pagdi-describe niya sa kanilang sarili. Ngayon, napapansin mo na hindi na. 'Di ba? Yung matapang. Kay Ate Glo, sabi ni Redzen, nakuha na. Kahapon yung live ni Redzen, nakasahod na daw. Oh, ang dalaga na may channel, maganda akala ni ER, sisikat dalaga kay ER. Nako, yan na naman si Red Zane. Kumbaga, sabi ka ng iba, sa 100 na sasabihin, mabuti kung may isa na totoo. kung sumahod na talaga si Biancy, ay talagang ipagyayabang na naman yan ng kanyang mga kaalyado, kaagad-agad. Bakit wala silang alam? Bakit si Red Zane lang ang may alam? Hindi po ba? O, sige, tuloy. Ang yumabang. Hindi sisikat si ano? Ha? Hello, Jerry Sanggalang. Ayan. Ha? Sanggalang. Ayan. Sana bago mag-birthday si Biancy, magbati na sila Doc Lab. Paano yan magbabati, Jerry? Parang wala yata dyan si Doc Lab sa birthday nila. Ano? Nako, ito guys, parang parang merong malaking mangyayari sa October. Pakinggan natin kung anong sasabihin nitong si Lola Glo guys. Parang kung pagtatagli-tagliin yung kanyang sasabihin, although hindi dire-diretso ang kanyang pagkakasabi, pero mukhang may pasasabugin nata itong si Doc Lab. At dahil sinasabi ni Kapeso na hanggang October na lang daw itong si Dr. Lab sa kanyang tinitirahan. Tama po ba 'yon? And mukhang meron din pinaghahandaan itong si Dr. Lab. Nasa kanyang pag-alis diyan ay meron siyang pasasabugin. Naku po, ano kaya 'yan? Wag lang kami madamay na mapasabog. Ay siya, ituloy niyo 'yan. Go. At hindi mo lang alam ang mga darating na pasabog. Yun Dahil na. si Doc Lab, hindi lang yan maingay, Sir Jerry. Mhm. Hindi lang yan si Doc Lab maingay. Okay. Hihintayin ninyo ang pasabog. Kapag Hihintayin ninyo ang pasabog kapag wala na, binitin niya guys Binitin niya kapag wala na. Kaya lang maya-maya, meron tayong kumbaga tandaan lang natin kung saan siya nagtapos na may pasasabugin itong si Dr. Lab. Kapag wala na, parang binibitin tayo. So, tuloy natin. na lang magsalita. Kasi ako, hindi muna ako magsasalita kapag wala pang ebidensya. Ano? Wala pang Okay. ebidensya? Mhm. At habang Okay, kami naman na nakikinig ay hindi rin naman kami nagsasalita na may gagawin talaga siya. Kumbaga ano lang to, pure reaction. Kumbaga haka-haka din yung iba, hindi po ba? Kasi hindi naman tayo nagsasabi na totoo or sigurado. Kumbaga kaunting reaction lang ang ating ginagawa. Pinagtatagni-tagni din natin ang kanilang mga sinasabi. But anyway, meron tayong maririnig mamaya. So, dyan tuloy. pa siya, ay patuloy tayo. Huwag kayong mag-alala. Malapit na. Ika nga sabi yan. nyo, hanggang October na lang. Sa inyo, yung sinabi ha? Sa inyo, sinabi nyo yan. Tingnan natin. So yun, di ba guys? Huwag kayong mag-alala. Malapit na. Hanggang October na lang. So yung sinasabi dito is yung binanggit ni Kapeso, no? Na hanggang October na lang si Dr. Lab sa kanyang tinitiran. Mukhang ano naman to si Dr. Lab, may gagawin din. So, tuloy. Di ba tingnan natin? Dahil yun ang sabi ninyo, hanggang October na lang si Doc Lab. Narinig ko yan kay Kapiste. Yun. Dahil siya siguro ang papalit. At siya doon, habang by birthday, nandoon sila sa kanyang baboy na asawa. Nako, mukhang siya raw ang papalit sa tinitira ni Dr. Lab, itong si Kapiste. Pero may, guys meron ako mga nababasa na mga comment na dinidiskartehan daw ni Kapeste, yung may-ari ng bahay, na walang iba kundi si LD, no? Nako, pagka yan ay nadiskartehan nitong si Kapeste,
napariwala, nahikayat nitong si Kapeste, si LD. Sigurado talsik talaga yan. Yung dalawa, yung magkapit-bahay dyan. Itong si, hindi lang makaporma masyado eh. Si Pulang Uod, kasi nga pinapaaral siya nung, yung anak niya, ang nagpapaaral, ay alam niyo na. Kaya si Doc Lab, ano din yan eh. Kumbaga, lumarlaro din. So yun guys, so hanggang dito na lang. And dinig na dinig naman po natin na pinangalanan ni, ni Lola na sila yung nagsulsul, na sina AR ang nagsulsul sa pagpapatulfo kay Kuya Val. Malinaw po yun. So yun guys, and hindi ko naman sinasabi dahil wala rin akong ebidensya, pero kung nag-iisip tayo, maaring ganon. Maaring ganon, no? Pero hindi pa rin tayo sure. Hindi pa rin tayo sure kasi wala naman tayong totoong ebidensya. Sila kasi sa grupo nila, magkakasama yan dati. Magkakabati sila dati, di ba guys? So, malamang, at nung mga panahon na yon ay napag-uusap-usapan nila. Nadidiscuss nila yan. Hanggang sa dumating yung time na naghiwa-hiwalay sila, ay, ayan, na away-away na sila ngayon. Pero, syempre, alam niya na, ng mga empowered women kung ano man nangyari noong umpisa. Kaya siguro siya nakakapagsalita. Kaya, kaya malakas ang loob niya na tumbukin kung sino ang mga nagsulsul kay Biancy. Na? So, ganun na lang guys. So, hanggang dito na lang. And huwag pong kalimutang pindutin yung like button. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, kung maibigan nyo na pong pindutin yung subscribe button, ay libre lang po yan. Pati yung like button, libre lang po yan guys. Wala pong bayad. Hindi po kagaya sa Facebook na kapag ka nag-subscribe ka, ay meron pong kaakibat na bayad. Dito sa YouTube, wala po. Libre lang. So yun, hanggang dito na lang. And of course, may ganap shoutout po muli sa inyo lahat. And God bless. Mag-ingat po. At grabe, lakas na naman po ng ulan dito sa, sa lugar namin sa QC. So ingat po ang lahat, no? God bless at magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So pansamantala, papaalam po muna ako. Bye-bye.